Ito naman yung kabuang locks ni Rossi Macho 175. Ito yung pinag-iba pagdating sa kanyang color combination tapos sa kanyang mga decals. Tayo sa Rossi Kalilangan Bukidnon branch para dito sa Rossi TC Macho 175 nila. Titingnan natin kung ano ang pinagdag dito sa Rossi TC 175 na to ngayong 2026. Kasi nung nakaraang review pa natin dito sa TC 175 nila is nung nakaraang year pa o 2025 pa. Bago tayo umikot, alamin muna natin yung specs niya. Itong kabuang 175cc displacement. So ito ay naka 4-stroke, 5-speed manual gearbox, naka single cylinder, at ito ay push rod type engine na motor. So maasahan natin ito sa pampasada, lalong-lalo sa akyatan kasi matipid din ito pagdating sa gas consumption na umaabot ng 34 to 40 km per liter. Sa pagpuproduce ng power output, kaya nito umabot ng 8.8 kW at 8,500 RPM, at with the max torque na umaabot ng 12 Nm at 7,500 RPM. So napakalakas na yan pagdating sa kanyang power output. Nakalagay dito yung Euro 3 niya, tapos dito naman sa taas is nakapangalan yung Macho. So naka-glossy red dito, naka-glossy black. Ayan. So ang linis tingnan kapag naka-glossy siya mga idol, no. So lalong-lalo kapag pinunasan mo ito ng pampakintab. Ilaw niya sa head is naka-valve type yan. So, sa signal lights niya, naka-valve type din yan. Ayan, no. Tapos ang maganda dito sa signal lights niya mga idol, no, is flexible siya. Ayan, no. Makikita natin dito yung butas-butas dito sa head cowl niya. Ayan, butas-butas. So, good for aerodynamics yan. So, lusutan ng hangin. At makikita natin yung busina niya. Andyan na sa loob. So, ayan. Pagbaba mo dito sa ilalim, makikita mo yung pangalan ni Rossi na naka-chrome. Ito. Sa suspension niya, meron na siyang cover na goma siya mga idol, no. So, protection sa dito sa suspension niya para hindi siya basta-basta mapapasukan ng mga buhangin. Dito sa gulong niya sa harapan, no. So, meron siyang sukat na, I think, nasa 2.75 by 17. So, at pagdating naman sa braking system niya, ayan, mechanical drum brake. So kahit mechanical drum brake yan mga idol, no, kung magaling ka lang sa adjustan, so kapit na kapit yung stopping power nito. Pagdating dito sa tangke niya mga idol, no, ayan. Ito naman yung decals niya, walang ibang nakalagay dyan bukod sa signature color ni Rossi na color yellow. So may white siya dito, may black. So yan lang yung naka-decals dito, ang linis ng kanyang tangke tingnan mga idol, no. So white, naka-black, tapos meron siyang gray dito. Kabuuan yan, naka-glossy yan mga idol dito sa tangke niya, at saka naka-color red ang astig niya mga idol, no. Ayan, o. So dito naman sa baba sa makina niya. So ito yung makina ng Rossi Macho 175. Kapag ganito yung naka-black niya mga idol, no, so asahan natin yan naka air cooled system. Tapos pagbaba mo dito, makikita natin yung gear shifting niya. So meron siyang gear shifting na 5-speed manual gearbox. So bandang kaliwa ng kanyang side cover, makikita natin dyan yung nakalagay na baterya. Makikita natin dyan yung sticker lamang na kulay yellow. So yan yung signature color ni Rossi R Macho TC 175 yung nakapaloob lang dyan na sticker. So maliban dyan, wala nang naka-sticker. Tapos sa sprocket combination niya naman is naka-standard. So standard yan mga idol, na pwede mo gamitin sa patag at pwede mo gamitin sa akyatan. Goods na rin ito pang sabitang ng sidecar. Yung suspension niya sa likod na 2 piraso. Tapos sa grab bar niya naman is naka-stainless din yan. At pagdating naman dito sa taillight niya, naka-square type siya, naka-bulb type yung kanyang ilaw. Pagdating naman dito sa signal lights niya sa likod, so ganun din, naka-flexible siya. Ayan, kapag tinamaan mo ito or nasagi or nabangga mo, hindi siya basta-bastang mapuputol or mababali mga idol, no. So ganun din, naka-bulb type din siya. At pagdating naman sa kanyang fender, ganun rin, naka-stainless siya mga idol, ayan, no. So stainless, tapos meron siyang extra na fender dito na flexible na plastic. Pagdating naman natin sa likurang bahagi ng kanyang gulong, meron siyang 3.00 by 17. So ganun din, standard. So madali lang hanapin after market. So, sa starting system niya, meron siyang electric start. At bukod sa electric start, meron siyang backup na kickstart. Ito. Ganun din yung decals dito, no? Sa side cover niya sa bandang kanan na bahagi. So meron siyang nakalagay na R Macho TC 175. So kulay dilaw yan mga idol. At napapaloob dito yung air cleaner ng yung motor. So yung cover na stainless niya mga idol, ito. So hindi ka basta-basta mapapaso dito kapag napadikit yung paa mo, kahit nakatakbo pa ang motor mo na to ng matagalan. So matagal nang umandar yung motor mo or tumatakbo, so iinit yung kanyang makina, at syempre iinit din yung kanyang muffler. So kapag mainit yung muffler niya sa mahabang takbuhan or mahabang biyahe, may possible na didikit yung paa mo dito, paa ng pasahero mo, or kahit paa ng ibang tao dyan didikit dito. So kung wala siyang
cover dito, may possible talaga na mapapaso ang taong nakadikit ng kanyang paa dito sa side na to. Pagdating naman dito sa upuan niya, ganito siya. Makapal siya, tapos dito yung pasahero mo, tapos nandito ka. So, goods na goods for long ride para hindi ka basta-bastang mangangawit dito. May hawakan pa yan mga idol na, ayan o. So, kung hindi komportable humawak yung pasahero mo dito sa grab bar niya, pwede kang humawak dito sa, ayan, dito sa gitna niya. Pwede kang upright position ka dito pagdating sa kanyang driving system. Asahan mo na hindi ka basta-bastang mangangawit dito during long ride. At pagdating naman dito sa ignition key niya, traditional key lang siya. So, pwede mong ilock ito kapag iniwan mo sa maraming tao or sa matataong lugar. At pagdating naman dito sa meter panel niya, makikita natin yung meter panel niya. Ayan, naka analog type. Makikita natin dito yung RPM indicator. Ito. Odometer niya, makikita natin speedometer 0 to 120. Andito nakalagay. Tapos pagdating naman sa turn signal lights niya, makikita natin dito yung left. Dito naman yung right niya. Meron siyang neutral indicator. Meron siyang high beam, low beam indicator. Tapos nakapangalan ni Rossi dito na kulay dilaw or yung signature color ni Rossi na kulay dilaw. Pagdating naman sa shifting niya, dito rin naka-indicate yung 1, 2, 3, 4, 5 or 5 speed manual gearbox. At ang tanging kulang lang dito talaga, dashboard ni Rossi 175 is yung fuel indicator niya. So mas maganda sana sa sunod na upgrade, magkakaroon na tayo ng fuel indicator dito. Kasi mas maganda yung may fuel indicator talaga para makikita mo kung empty na ba or full tank pa yung tangke mo. So dito naman sa manibela niya, makikita natin itong mga buttons niya, ganito lang nakalagay. So dito, may high beam, low beam siya. So turn signal lights niya naman ito, left, tsaka right, at dito naman yung cord niya. Dito sa kanan na, mga buttons niya, ayan. So pag sindi ng on-off ng headlight, off, tapos dito naman yung on niya. Tapos yung starting system niya, nandito nakalagay mga idol. Kung interesado ka dito sa Rossi Macho 175, so ito naman yung price, month na to, July 2026. Pagdating sa cash niya, meron siyang 49,500. At pagdating naman sa 3 years niya, 2,560 pesos yung monthly installment mo dito. Pag updated ka naman, meron kang rebates na 300 pesos. So abot lamang ng 2,260 ang babayaran mo dito. Babalikan na lang natin yung 150 nila at saka 125 baka next day or next week na naman mga idol. No? Kasi nga, busy din tayo sa ibang content.